Ano na mga pre, in today's video, isi-share ko sa inyo ang bagong bike ko. Ayan na nga mga pre, no? Yan na ang aking bagong CBR 150R. And so this time, sports bike naman ang pinili ko since na meron naman na akong scooter. Ayan. So ito ang napili kong sports bike as my second bike. Bali ito na yung pangwalong motor na nagkameron ako. Ayan. Ganda. So bago ko makuha ito mga pre, may mga advance na akong binili sa Shopee. Kaya wala nang keme-keme. Setup na agad mga pre. So ayun na nga mga pre, no? Dumating na yung goma na in-order ko. So ang ikakabit ko dyan mga pre, sa harap 110/70. Tapos sa likod 150/60. Ang stock size kasi nito mga pre, itong CBR, yung harap niya 180. So maglalapad ako ng konti rito pero maglo-low profile ako. So dito naman maglalapad din ako, then low profile. So ayun. Ang binili ko nga pala mga pre is Zeneos or Zenyos. Buksan ko muna din, pakita ko sa inyo mga pre yung goma. So ayan na siya mga pre, no? Nabuksan ko na. May free nga palang sealant mga pre. Tapos ito, stainless na valve. Pero tinesting ko na mga pre ng magnet. Itong bolts hindi siya stainless, pero itong pinaka valve stainless. Ayan, so kung may makikita ako dun sa pagpapakabitan ko ng stainless, ayan, papalitan ko yan mga pre. Tapos check lang natin goma. Ayan, oh, napakalapad mga pre. Tapos ang ganda ng guhit, kaya pinili ko itong Zeneos ayan, kasi nagustuhan ko yung guhit niya, parang pang big bike talaga mga pre. So ayan mga pre, no? Yung kung comparison lang, ayan. So ganyan ang ilalapad niyan. So maganda na tignan to pag nasa likod mga pre, kasi kitang kita na malapad yung goma. At the same time, ang maganda dyan is low profile siya. Ayan, maliit lang to. Kaya maganda ang buka nito mga pre. Kumbaga ito kumbaga kung bumuka man ito, nakalabi yan dito. Ayan, magandang tignan. Ayan, dito naman sa harap mga pre, konti lang yung dinagdag. 10 lang, tapos yun nga, naging low profile. So parang lalapad lang siya, pero same pa rin yung taas nung gulong halos, kasi ayun nga, low profile siya. Yan, sige, dalhin ko na muna sa vulcanizing shop mga pre para maipakabit na. So yun mga pre, no, ang susunod na
papalitan ko rito is yung sprocket. So since na naglaki ako ng goma rito sa likod, dadagdag ako ng 2 ngipin dito sa likod rin mga pre. So ang stock kasi nito 45. Ayan, papalitan ko ng 47 para makompensate yung medyo bumigat na goma dito sa likod. Tapos syempre palit na rin ng chain. So ang pinili ko itong RK Takasago chain na may o-ring. Yung time ng Raider at saka nung sniper ko before, hindi ako gumagamit ng may o-ring. So first time kong gagamit ng ganito. Ayan, so syempre bumili tayo ng original sa ating trusted na Shopee seller. Ayan, so ang bili ko rito is sa around mga 1.7. Ayan, so ikakabit na rin natin yan. Kaya bumili rin ako ng paddock stand para mas madaling gawin kasi wala center stand to mga pre. Ayan, para mas madaling kumilos dito sa likod. Ayan, so update ko kayo mga pre pag nakalas ko na yung likod. So dito mga pre, kakalasin lang itong 6 na nut. Ang gagamiting size dyan is 17. Ayan, balikan ko kayo mga pre pag nakalas ko na ito. So ayan mga pre, no, madali talagang trumabaho pag meron kang impact tool. So ganun lang siya kadaling kalasin. Then ayan, sasalpak lang natin itong SSS brand na 47 teeth na sprocket. So itong brand na SSS mga pre, matagal ko na ginagamit to. Raider days, kahit sa sniper na Gen 2 ko, at kahit dun sa aking naging FCI, yan ang ginagamit kong brand mga pre. Talagang matibay yan at saka hindi masyadong mahal pero maganda yung quality. Ayan. So ayan na siya mga pre, no? Naikabit ko na. Mas madali talaga magtrabaho mga pre pag ayan, nakapatak stand. So ayan na siya mga pre, no? Ayan. Naisukat ko na yung kadena. So ang chain ko nga pala mga pre is gold chain para mag-complement din dun sa kulay ng mugs. Ayan. So ilalak ko na lang mga pre. Ito yung mga lock. Then pag nailak ko na to, soli ko na to, yung takip dito. Then doon naman ako sa susunod kong papalitan dito sa aking CBR. So yun mga pre, no, ang una ko agad binili bago ko pakunin itong CBR 150 ay itong ayan, single seater na cowling. So itong gagamitin ko mga pre, instead na yung upuan, kasi solo rider lang naman ako mga pre. So hindi ko rin talaga gagamitin yung upuan dito. At the same time, para talagang sports na sports yung dating niya, isa lang ang upuan. Ayan. So dumating din ito, galing to from Indonesia. Napakatagal na ito dumating mga pre. So ito yung mga 3 weeks bago dumating. Tapos ang medyo bad trip pa rito is pang ano pala to? Pang version 3. Ayan, no? Pang version 3 siya mga pre. Although salpak naman, pero may gagawin kayong diskarte dyan mga pre. Ayan, no? So ito, ganito yan mga pre. Yan. So, nilagari ko yan. Kasi actually dito yan mga pre. Malamang sa version 3, salpak talaga to. Pero salpak rin naman sana ito eh. Dito, kaya lang, ayan, no? Nakaharang na kasi to. So, ang kailangan mo lang talagang clip is, ayan, nag-iisang yan. Yun lang yung nag-hook. Although maganda sana dito is siya sana ang mag-hold para hindi mag-sway yung pinaka-cowling mo. Pero okay na yun mga pre. Ayan, no? Salpak naman siya. Ngayon, bigyan ko na kayo ng heads up. Sasalpak siya mga pre, pero medyo mahirap siyang i-push dito. Mahirap siya. Medyo pupwersahin mo talaga. Ayan. Pero pag nakakabit naman na yan, ay sobrang astig naman mga pre. Pakita ko sa inyo mga pre, pagkakabit. Yan, so ayan na siya mga pre, pag naikabit na. Napaka-astig. Tapos, ito nilagyan ko na rin ng tank sticker para medyo mabawasan yung pagkakagas-gas nito mga pre. So ang susunod ko ikakabit dito mga pre sa aking CBR ay ito. Ayan.
Ito yung bracket dito sa muffler mga pre. Tapos tatanggalin ko na itong angkasan. Kasi yun nga, since na si single seater ako, so hindi ko kailangan itong angkasan. So kakalasin ko yan, tapos papalitan ko yung pinaka bracket ng angkasan para kitang kita ito, itong likod, walang nakaharang. Ayan, so mas kitang kita na matulis yung pinakalikuran. Ayan, so sakto rin na dumating na itong aking swing arm cover. Ayan, para magmukha siyang banana type. Since na wala pang budget mga pre para mag-convert ng swing arm, ito muna yung naisip kong parang pwedeng gawin habang nag-iipon pa ng pang budget dito para sa likuran, kasi medyo madugo yung gastusan na ganyan mga pre. So pansamantagal, ito muna ang kakabit ko. Pakita ko sa inyo mga pre pag naikabit ko na to. So ayan na siya mga pre, no? Madali naman siyang ikabit. Ang medyo nagpahirap lang dito mga pre is since na bago lang yung CBR ko, may mga bolts na sobrang sikip. Ayun, buti na lang meron akong impact tool. Kaya kahit papano nahugot ko pa rin mga pre. Ayan, so yan na magiging itsura ng aking rear end mga pre. Ayan. So ayan yung itsura pag na-cover yung swing arm. Ayan. Maganda rin itong nabili ko na ito mga pre. Pulido rin naman. Ang hindi ko na nagustuhan siguro dito is ito, hindi supplied yung tornilyo. At since nakasya naman ito, kung ganito, ito na lang nilagay ko kasi magbobolt pa ako sa likod eh. At least ito mga pre, pagka push ko nyan, yung pinaka-pin, yan, lock na siya. Okay naman, ayan, tibay naman. Tsaka alloy naman kasi ito, hindi siya plastic, so hindi yan basta-basta mahuhugot. At saka masikip din naman siya. Ayan. Tapos itong likod, ayan nga, dito ako nahirapan. Dito sa una mga pre, okay lang, hindi ako masyado nahirapan dito. Pero dito sa pangalawa, ayan, sobrang naghihirap talaga ako dyan. Ayan. Pero nung na-impact tool ko naman, ayan, ayan na siya mga pre. So ang linis ng likod. Ayan, no, kasi wala na yung angkasan. Ayan. So dito, tinanggal ko rin itong tambutso muna. Yun naman, no? Meron ring ayan, meron ring bolt dyan na pwede mong luwagan. Tsaka dito banda para mahugot mo yung tambutso. Tapos ayan na siya. Yan ang itsura niya mga pre. Ang ganda. Ayan. Tapos dito buti meron ako natirang bracket. Ayan. Kasi pag nirekta ko ito dito sa butas, masyadong magbe-bend ito. Pero plano ko na pagka nagka-time ulit ako, ito ilalagay ko na to doon. Ito pinaka-reservoir, ilalagay ko to rekta. Tapos dito magpuputol ako para malapit na lang. Pero siguro saka na yun pagka lumuwag-luwag na ulit ang schedule ko. Pero for a meanwhile, yan muna siya mga pre. Yan. So ayan yung aking gulong sa likod. Medyo makapal siya. Tapos ayan yung swing arm. Ayun, ganda. So ayun mga friend, no, isa sa mga papalitan ko dito sa aking Honda CBR itong mga levers. Ayan. Although gustuhin ko man na palitan siya ng kahit yung mga premium copy na Brembo, ABS kasi ito mga pre, kaya ayoko masyadong mag-mess around. Kaya papalitan ko na lang ng lever. Ito nabili ko sa Shopee mga pre. Lagay ko na lang sa description below ang link nito kung sakaling trip nyo rin. Pero ang masasabi ko na agad dito mga pre, napaka-pulido ng pagkaka-CNC nito. Ayan, no. Tapos ang maganda nito, hindi pa masyadong mahal. Na-receive ko ito mga pre, walang box. Pero maayos naman na nakapack. Tapos ito yung mga around 800 plus lang pagka may voucher kayo. Pero ayan mga pre, makikita nyo, napaka-pulido, napakaganda ng pagkaka-CNC. Ano, hindi mo siya sasabihin putyo-putyo. Ayan, so ikakabit ko na to mga pre. So ayan na siya mga pre, no. Madali lang naman siya ikabit. Ayan, no. Forma. Bumagay itong parang red accent nito sa color ng body. Tapos titanium color yung pinili ko para bumagay naman siya
dito sa tangke, sa kulay ng tangke. Ayan. So, madali lang naman siya ikabit mga pre, kaya hindi na kailangan actually ipakita kung paano ikabit yan. At yung maganda dyan, saktong-sakto, talagang plug and play lang siya mga pre. Ngayon, dumating na rin yung isa pang ikakabit ko dito sa aking Honda CBR, which is yung ito, papalitan ko to mga pre. Ayan. Ayan. So ito na siya mga pre, no? Dumating na. Actually, napakatagal dumating nito. Lagpas 2 linggo. Galing Indonesia. Kaya kung kayo i-order sa Indonesia mga pre, expect na talaga na sobrang tagal dumating. Ayan. Pero sana worth it to. Ayan. Bubuksan ko din, pakita ko sa inyo. Ayan. So ito na siya mga pre, no? Ito is made of steel na naka powder coat. Ayan. Ipapalit ko dyan. So ako, hindi ko gagawing tail tie dito. Siguro sa ngayon. Kasi parang hindi ko rin feel mag tail tie dito. Kasi mga pre, ayoko rin naman kasi nga na masyadong malapit yung plaka dito sa puwet. Parang mawawala rin yung pagkatusok nung pinaka rear end ng CBR. Kaya ito ang gagamitin ko. Yan, so kabit ko, then pakita ko sa inyo mga pre. So ayan mga pre, no, nakalas ko na yung pinaka fender na stock nitong CBR. Tapos para makalas mo ng buo, kailangan ayan, no, buksan mo dito pre yung cover ng susian. Tanggalin mo muna siyempre yung upuan, tapos yung cover ng susian para magkaroon ka ng maluwag na access dito. Bubunutin mo lang yung mga kable ng signal light at saka nung pinaka plate light. Tapos ito, naisalpa ko na nga yung binili kong fender holder na ayan, parang big bike look talaga mga pre. Ang maganda nito, ayan siya, saktong-sakto mga butas mga pre, kaya hindi kayo problema sa fitment. Actually itong modelo na to, gusto ko nga sanang i-cancel to mga pre, kasi hindi ko nabasa na ang nakalagay pala ron is CBR version 3. Pero good thing na yung sa CBR version 3 at saka sa CBR na version 4, which is itong sa akin, is parehas lang ng butas mga pre. Kaya ayan, plug and play lang siya. Siguro ayusin ko na. Ayan, so ikakabit ko na ito mga pre dito. Tapos yung mga ilaw katulad ng signal light at saka yung plate light, yung pa rin nagagamitin ko mga pre, para wala akong kailangan putulin. At the same time, 2 years kasi na may warranty ang engine nito at saka yung mga kable nito, yung mga electric. Mabuvoid lang yon mga pre pag nagputol ka. Pero kung wala kang pinutol, is valid pa rin yung warranty. Kaya yun ang gagawin ko mga pre, para kahit naka-modified na ako na rear fender, pasok pa rin sa warranty itong aking CBR. So, ikabit ko na to mga pre, tapusin ko na. Then, pakita ko sa inyo yung pinaka-final na result nitong aking modified rear fender. Ayan. So, ayan mga pre, no, naikabit ko na itong ilaw ng plate number. So, ang ginamit ko pa rin yung stock. Yun lang, mawawalan lang siya ng cover. Pero, mas preferred ko pa rin to, syempre, dahil sa original siya. Ang ginamit kong screw is yung screw niya rin. Medyo pupwersahin nyo lang siya rito, mga pre, na i-screw. Then, sisikip naman yan. Ayan. So, dito naman ako sa signal lights. Halos wala naman kayong gagawin mga pre na modification, kasi halos plug and play na siya. Ayan. So, ito yung rubber ng original na turn signal light. Tapos, mapapansin nyo, ayan o, medyo may uwang siya. Ayan. May provided naman na rubber. So, ilalagay nyo yun dun para sumikip. Kasi syempre mas manipis na itong bakal kumpara doon sa dati niyang pinagkakabitan na plastic. Ayan. So, kabit ko mga pre, then pakita ko sa inyo. Ayan mga pre, no? So, ganun kadali. Ayan, no? Kasi goma rin naman yun na makapal. Ayan. Pag nalagay nyo na yan mga pre, ayan. Wala nang play yan. Ayan. May ikpit na yan. So, pwede nang ikabit yung turn signal light. So, ayun na. Ay, ikabit ko na mga pre. Ayan, no? Napakadali lang naman ikabit. Ayan. Kung paano yung kinalas doon sa original or sa stock na fender, syempre, i-reverse nyo lang, ganun yung ikakabit dito sa plate holder din na ganito. Ayan, so kakabit ko na yung pangalawa or yung left signal, then ikabit ko na rito sa
pinaka fender. So ayan na siya mga pre, naikabit ko na. Higpitan lang naman dito, dito sa kabila, tsaka ito sa harap. So ayan, tigas yan mga pre, kasi bakal yan na powder coated. Tapos ito na, wala pa akong plaka pero parating na siya mga pre. Ayan, hindi lang nakukuha pa ng pinagkunan ko, pero ayan siya if ever. Ayun, ayan mas minimalist siya mga pre, mas manipis, mas minimalist, kaya mas pansin ang pansin yung gulong, parang kumbaga big bike ang mga datingan. Ayan, so hindi ko na iniisa-isa mga pre na videohan kasi i-skip nyo rin naman. So best na, ayan, pakita ko na sa inyo na ayan yung mga kinabit. Tapos ito mga pre, itong kable, babalik nyo lang, pasok doon. Tapos i-cable tie yan dyan, which is provided din nung seller dito sa rear fender package. Ayan, so pag nandyan na yan mga pre, ayan, parang ganyan na ang itsura niyan. Ayan, mas astig mga pre kaysa sa stock syempre. Ayan, poging-pogi ang CBR. Ayan, so yan na yung ilalim niya mga pre. Ayan, kinable tie ko rito para pag samasamahin mo na siya. Then from here, tatawid siya doon sa ilalim. Ayan, naka-cable tie siya rito. Dito sa side na to, kasi dito pinakamalapit yung, ayan, yung entrada. Andyan yung entrada mga pre. Kaya dito mong side mo siya i-cable tie. Ayan. So hindi ko na pinaikita kasi malamang ay skip nyo rin naman mga pre. Pero ayan, so magkakaroon na kayo ng idea kung paano kong ginawa. Ayan. So ibalik ko na rito yung mga connection. Color coded naman siya mga pre, kaya hindi mahihirapan. So ayan mga pre, no? Naibalik ko na yung mga connection nitong signal light at saka yung plate light. Ayan, yung plate light, ayan na mga pre. Ayun, panalo. Tapos syempre, testing muna tayo mga pre. Ayan. Left, right. Alright, so gumagana mga pre. So pwede ko nang tapusin dito mga pre para mabalik ko na yung cover nito at saka yung upuan. Regarding naman dito sa decals ko mga pre, ito para sa akin, okay na yan. Ang hindi ko lang nagustuhan talaga is yung harap, kasi kulay puti siya mga pre. Kaya bumili ako ng ayan yung full set ng decals. Lagay ko sa description below yung link nito mga pre. Pero masasabi ko napakaganda ng decals na to. Kasi kapares ng original mga pre. Parang glittery yung niya, yung blue niya. At saka maganda yung pagkakayari. Ayan. So ang kinuha ko lang diyan is yung harap, yan, yung black. Kasi ayoko talaga ng puti diyan mga pre. Ayan, para mas mukhang matapang yung CBR. Pero hindi ko pa rin papalitan to kasi syempre para ma-identify na siya na yung ABS version. Ayan. Yung pinaka-updated na CBR. Ayan. So para sa akin mas matapang talaga tignan yung kulay black diyan sa harapan mga pre. Tapos tinanggal ko rin yung kulay pula na strip dito. Ayan. Para bumuo yung pinakanguso niya. Ayan mga pre. So syempre sa installation hindi ko na pinakita sa inyo dahil ang kailangan lang naman dyan is ayan, tubig na may shampoo. Tapos kung may sprayer kayo mas maganda, sprayan nyo yung surface. Tapos yung pinaka sticker lagyan nyo rin ng sprayhan nyo rin ng shampoo. Tapos pag nailapat nyo na, tapos pagka medyo malapit-lapit ng matuyo, gamitan nyo ng heat gun para mailapat nyo. Ayan. So masasabi ko naman na maganda yung pagkakagawa ko rito mga pre, kasi lapat na lapat. Ayan. Medyo mahirap siya para sa mga baguhan, pero kaya naman mga pre kung medyo si boy DIY talaga Ayan. So para sa akin, ayan, good na itong harapan ko kasi mas matapang na siyang tignan. So yun, sakto naman mga pre, no? Dumating na rin yung aking ayan, slider. Actually ayoko sana maglagay na ito kaya lang kahit papaano kasi mapoprotect niya yung itong fairing, lalo nung nakita ko sa Shopee to. Pagkamahal pala na itong fairing na to mga pre. So best kung at least ma-protection na. Yan na mga pre, no? Naikabit ko na yung aking frame slider. Para maikabit nyo yan mga pre, kailangan nyo lang tanggalin to, ito, saka ito. Then yung mga pin lock dito, tsaka dalawa rito sa ilalim, tsaka
tag-isa dito sa ilalim. Ayan. Tinanggal ko lang yung logo rito para, ayan, black lang siya. So ikakabit ko naman yung susunod na dumating. So ayan na nga mga pre, no? Dumating na yung pinakahuli kong order. Ayan. Yung muffler. Ayan. So ang binili kong muffler is yung SC Project na copy, na premium copy naman kasi tag pa 5,000 mahigit siya. Tapos ito, advance ko nang binili to. Yung pinaka mid-pipe link niya. Tapos kinabit ko muna itong lumang DBS ko para lang may magamit ako. Pero sobrang ingay na ito mga pre. Kaya sana ito sakto lang ang ingay para hindi naman tayo masyado nakakabulahaw rin. Buksan ko muna siya mga pre, then pakita ko sa inyo. So ayan na siya mga pre, no? Ayun, no? Ganda. Yun naman maganda sa mga ganitong mga premium copy mga pre. Ayan, no? Yan yung silencer niya. Meron akong ano dyan, DB killer na dito kinakabit sa may unahan. Tignan ko kung kakailanganin ko pang ikabit yun. Pero kung ito ay pasok na sa DB reading, hindi ko na ikakabit yun. Pero grabe, ganda, pulido pagkakagawa. Ayan. Pero syempre unlike nung ano ng original na SC Project is ano to, kumbaga talagang emblem siya. Ito is parang naka laser print lang to, itong mga ganito. Ayan. So ikakabit ko na mga pre, then sound check tayo. Ayan na siya mga pre. Naikabit na. At actually almost complete na. Ayan. Ayan yung kanyang tip. Ayan. Actually ang kulang na lang rito na iniintay ko is yung cover nito. Lalagyan ko ng red accent to para bumagay naman sa body. So very minor na lang na ano yun, na upgrade, kaya okay na yun. Kahit hintayin ko na yun mga pre. Dito naman sa visor mga pre, actually may binili akong ayan, aftermarket na visor, pero hindi ko na rin kinabit kasi yung quality ng plastic mga pre medyo hindi ko nagustuhan. Ayan, no? Tsaka yung original na Honda, ayan, ang kapal kumpara dito sa aftermarket. Kaya para sa akin okay na yung ganyan. Maganda rin naman. Kung katulad ko kayo mga pre na hindi talaga kayang walang cellphone, ayan, best na mag-invest kayo rito mga pre sa quad lock. Ang maganda agad dito mga pre, ayan, kung titignan nyo, minimalist siya kumpara dun sa mga bulky na mga phone holder. Medyo nakakasira ng pagka-sporty look ng CBR yun. So kung may budget lang rin mga pre, best kung itong bibilin nyo. Ito namang pang mount dito sa gitna, lagay ko sa description below if ever magustuhan nyo yung ganitong klaseng setup. Ayan. Ang maganda dyan, syempre, ayan, pag nilagay mo yung cellphone dyan, nasa gitna. Para sa akin kasi, hindi ko talaga kayang walang cellphone holder mga pre. Kasi, para sa akin, for navigation kasi yan eh. Kaya lagi ako merong cellphone kapag bumabiyahe. Medyo pricey yung ganitong setup mga pre, pero sobrang worth it naman. Kaya, kung may budget lang rin, ayan, quad lock na kayo mga pre. So ayan na yung pagkaka-setup ko sa aking brand new na Honda CBR version 4. Ayan. So yung decals mga pre, hindi ko na ginalaw kasi ang gusto kong gawin talaga rito is pagmukain siyang Honda CBR 1000 RRR. Kaya ginawa kong black yung harapan nito. Ayan. So ang kulang ko lang rito, kung magpapagawa ko, yung sticker na HRC. Ayan. Ayan. So syempre, no? Sound check tayo mga pre. Malakas siya mga pre. Malakas siya. Pero dahil sa may silencer, kahit papano, hindi siya super duper lakas. Wala rin naman akong planong tanggalin to dahil for sure, mas iingay pa yan. Ayan.
mga pre, no? So pinesto ko na yung aking sound meter. Ayan. So halos 45 degrees naman yan mga pre. Ayan. So buksan natin. Ayan. Start. So sa standby niya mga pre, naglalaro siya sa 88, 90. Ayan. So syempre, ang sabi ng LTO, 2,500 RPM. Dapat hindi siya lalagpas ng 99, no? So ito mga pre 2.5. Pag tayo naman nag-half rev katulad ng requirement sa Marikina, so syempre ayan, up to 10,000 RPM siya, ipapalo ko ng 5,000 RPM mga pre, tapos tignan natin yung rating. Ayan. So mga nasa 96, 95 dB siya at 5,000 RPM. Kaya pasok na pasok pa rin siya mga pre sa LTO requirements. So ayun, no? Tapos na itong aking project. At kung nagustuhan niyo yung video na ito, pakisuyo naman pa-like at pa-subscribe ng channel. Tapos ang susunod kong gagawin rito is pag nakakuha na ako ng plaka, is i-break in ko na talaga siya. Then, bigay ko sa inyo yung aking impression regarding dito sa Honda CBR 150. Yan. So siguro hanggang sa susunod na video na naman mga pre. Kita-kits. Ciao.